morning po. Una po, good morning sa ating lahat, sa mga bumubuo po ng TESDA, sa mga instructor, sa mga partner industry ng TESDA, saka sa mga kapwa ko mga trainee. Good morning po. And welcome po kayo sa program namin. Before we start, meron kaming dalawang promise sa inyo, sa group namin saka sa vertical. We promise first that we will give our best to present these two in detail. And number two, we will deliver it in straight to the point para mabilis lang po tayo. Okay po yan. One thing we will request your full attention po para magawa po natin ng mabilis. Okay. So we start. Good morning. I am Ace Mark Sigabigaw po. I'm the representative of EIM NC4 Batch 1 Group A. Kami po ay naatasan ni Sir Marvin na bumuo ng isang mock-up ng horizontal process. Pwede ko po ba ay tumayo yung mga Group A para makita po natin yung mga bumuo po nito. Ayun na. Dito na kayo para kami po yung bumuo nito mga kaps. So, panawan po natin sila. So, yung mga yung mga kap na to. So, without further ado, ladies and gentlemen, ito po yung aming mock-up, the TESDA sorting station. Ayan po. So ito po as you can see po, buo na siya. Pero ito po ay nagmula sa scratch po. Binigyan po kami ni Sir Marvin ng mga materials like yung motor. Ayan po, tapos yung mga ito po. Hanggang sa nabuo po ito. So, una po, ano po ba to? Ito po ay isang sorting machine. Ano po ba ang isang sorting machine? The sorting machine is simply as this. Sorting machine is a machine that automatically sorts object according to color, weight, size, kind of material, etc. So, ang ginagawa po ng machine na to ay yung mga magkakatulad na uri ay pinagsasama-sama niya. Specifically, yung machine po ito, ang ginagawa lang nito is pinagsasama-sama niya yung mga by kulay. Red or green. Saka lang po, meron lang po siyang isang for metal. Yun lang po. And ang mabubuo po sa materials na to is aluminum profile. So, makikita niyo po dito. Ito yung mga ginamit namin. Aluminum profile, and acrylic glass. Tapos yung motor po natin. Yung motor po natin na to, ano lang mo, marami ito. Kaya mabagal lang po ito, hindi po ito mabilis. Pero sa large scale, pag po in-apply ito sa industry o in-apply sa industry, mabilis po talaga dapat yan. Tapos po meron din tayo mga sensors. Ito po. Proximity sensor and also the limit switches for safety. And yung ginamit po namin dito ay PLC na Siemens. And power supply. Tapos mga push button po. Yan. Tapos siyempre contactor para sa power circuit. Tapos ito po, overload relay. So ito po yung mga mahalaga lang na mahalaga na materials na ginamit namin para mabuo ito. Pero paano nga ba talaga siya nabuo? So, mas maganda, marinig natin ito sa mismong bumuo po nito. So, tatawagin ko po yung aming lead fabricator, si Mr. Gabriel Castro, para i-introduce ko para magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating po mga sir, mga ma'am, magandang umaga po. Actually po, nung ito po yung binuo namin, meron po kami isang importante yung dapat nabuoy. Yung po yung tinatawag na unity. Na kasi, pag ito'y binuo ng isang tao, pero isang grupo, hindi mo pwedeng sabihin unity yan. Pag sa isang grupo may unity, meron kang mabubuo. So, nung ito binigay sa amin ni Sir, by words lang, gagawa kami ng gano'n, bibigyan namin kayo ng materyales. So, nag-isip na kami kung paano. Salita lang. Wala kang idea. So, nag-usap-usap kami. Ano yung gagawin natin at paano natin gagawin. Pero paano natin magagawa, kailangan may materyales. Pag dumating yung materyales, saka natin siya pag-isipang mabuti. So, dumating yung materyales at sinabi ni Sir, mula din sa aluminum plant, mula dito sa mga drain tubs, sa
yan po ay, hindi po lahat na yan ay 100%, hindi po yan lahat ay bago. Ang karamihan po sa kanila lahat, 75% ay luma. Mga nakatabing gamit na pinag-isipan namin kung paano pakikinabangan. At yun po ay sa tulong ng aming professor, binigyan niya kami ng idea. Salamat sir. Sa 100% ng mga bagong materyales, nasa 25% lang kami. Pero ang lahat po dito ay luma. Pinag-isipan lang namin kung paano siya iaayos. Mula doon sa lumang flat nito, luma na to, mula sa lumang acrylic, yan, sa mga lumang aluminum, lahat po yan. Kahit sa mga switch na mga luma na hindi gumagana pero kailangan paganahin. Eh, ang mga Pilipino magaling sa ganyan eh. Yan po hangang-hanga ang hapon sa atin kung paano mag-repair ng mga sira. Ang bago lang po dito ay itong gilid lang, itong wall angle, itong pinaka-flat lang na to, itong panel. Yan lang po. Pero karamihan po lahat yan. Karamihan po lahat yan na makikita nyo. At ito pong aming binuo na to, ang structural po nito, lahat po kami ay nagsakripisyo dito. Mula po sa mga foundation, kung paano siya bubuin, kung paano siya pagdidikit-dikitin, maging sa dalawang klase ng pag-wiring, hard wiring, and automated wiring. Yan po aming mga grupo ang sabay-sabay po na nagbuo ng structure niya. Yan lang po at maraming salamat. Yung lead fabricator, siya po talaga yung busy sa pagpuputol nitong mga aluminum profile, pag-convert ng itong mga bracket. Kasi lang po ito, puro po ito convert eh. Wala naman talaga yung mga bracket, so ginawa lang po. Tapos ito din po. Tapos yung mismong pagka-align po nung mismong machine. Kasi wala naman pong base ito na ginawa lang po namin ng base yung motor. Kaya tapos ito yung lalagyan, pati po yung mga cover na to. Yan, pati po ito para kita yung loob. Model ng isang buong system. Ang pros po, kung meron tayong scale model ng isang system, wala sa isang TESDA, training institution, sa isang school, or even sa isang company, is madaling magturo. Madaling magturo, madaling evaluate, madaling study, madaling i-plan yung innovation. Kunwari po sa isang industry, merong bagong mga tao. Though skilled na sila, syempre, dahil bago lang sila sa industry, di pa nila alam paano talaga yung process ng buong process ng company. Pero kung meron po tayong skill model, madali lang siya, convenient lang siya. Pakita natin yung buong structure ng ating production sa maliit lang. Parang madali po mag-train, kung mga bagong estudyante naman, madali din magturo. Mapakita na natin agad sila, hindi yung lilibutin pa natin yung buong TESDA. Dito yung dyan nangyari yung di ba po? Yun yung benefit na meron ganito. So dito, kagaya dito sa TESDA. Even kami mga students, may times na, hindi naman sa lahat ng pagkakataon kasi pwede kami pumunta sa mga company. Saka hindi rin naman po kami papayagan ng company, syempre. Nagtatrabaho yung mga yun na makakagulo lang kami doon. Makakabagal kami. Unless SIL. Pero kung hindi po SIL, even nandito lang yung mga bata, and kami, ma-evaluate na namin, ganito pala yung nangyayari sa ganito pala yung process ng production, quality sorting. Ganun pala, meron palang ganito, kaya pala siya huminto, kaya pala, mga ganun po. Yan. Then, yun lang naman po yung pros and cons. And still, ito naman pong model namin na to is open for innovation pa po. Hindi pa po yan kumpleto. Kasi manual pa rin naman yan. Ano pa to? Nakaabang pa po to sa mga pneumatics. Saka yung automatic na siya yung... Ito po kasi mga sample namin. Nakaabang yan sa automatic na bababa dito yung yung lahat na yan. Tapos automatic na siya magsusort. Tapos may pneumatics na kukuha or magtutulak. Gandang abang. Pero ngayon po ay manual pa lang siya. Kasi yun lang inabot ng oras po namin ng paggawa po nito. And syempre, de-demonstrate naman natin yung Patawagin ko po yung aming mga programmer, si Engineer June Erics and si Elmer Salasas. Para ipakita po sa atin paano ito nag-work.
pwede po siyang gamitin sa iba't ibang application. Madami po siyang manggagamitan. Ngayon po, yung trabaho lang po nitong nagawa namin, i-determine niya lang po yung kulay na red, green, saka metal, saka yung isa po. Ngayon po, itong sensor na to, object sensor po yan. Pag may na-sense po siya na object, didiretso po yung machine doon. Tapos hihinto po siya kung saang kulay yun. Halimbawa, nasa green. Pag nasa green na yung object na nilagay natin dito, hihinto po siya. Tapos, kailangan po natin kukunin para bumalik po siya. Sampulan po natin. Ito, wait lang po, sensor lang po muna. Ito din po, metal sensor. Tapos may tatlo pong sensor dito sa baba. Yung limit switch 1, tapos limit switch 2 na pang PLC po. Tapos itong home, dapat ito, laging bumalik po dito lagi. Then, ito pong mga pilot light. Pag red po, wala pong gumagana dyan. Wala pong operation na nangyayari. Tapos dito po sa puti, itong white na pilot light, nag-indicate po siya na may object po. Pag nilagyan po natin ng object to, iilaw. Wait lang. Itong object sensor, ano pala siya? Ready lights. Pag sinart mo siya, dapat ilaw siya. Tapos, nag-indicate po siya na ready na po yung system, nagagana na po siya. Tapos, pag nag-forward, nag-reverse po itong machine na to, tutunog po itong green na ito. Tapos, itong tatlong blue, para po siya sa sensor na tatlo, sa red, sa green, tapos metal. Pag na-sense nitong red, ilaw po itong isa na to, yung nauna. Yung pangalawa po, yung itong green. Tapos last po yung metal. Ito po. Dito naman sa push button, meron tayong selector switch. Manual po to, tapos automatic. Tapos ito, start button, tapos stop button. Tapos pag naka-manual mode po tayo, ito forward, tapos ito po reverse. Try po natin. Dito po tayo sa automatic po. Pag dinalik po natin yan, ilaw po yung ready lights. Naka-ready na siya. Tapos, nalagyan natin siya ng object. Ayan po, kulay red. Dapat po, hihinto yan sa kulay red na sensor po. Ayun lang, wait lang po natin. Ayun po, nadetect po siya ng kulay red na sensor. Yung gagawin po natin dyan, tatanggalin po natin yung object na manual kasi hindi pa po siya kulay automatic kasi wala pa po yung pneumatics po. Oo, yung bubunot. Tapos sunod po natin na i-testing yung kulay green. Wait lang po. Dapat puminto siya sa kulay green na sensor po. Tapos biglang huminto sa pula. Ayun, speed po natin ngayon nasa max na. Max na yan. Opo. Yung natin. Bagal po talaga. Metal siguro. Kasi metal daw yung dulo. Next po natin yung metal sensor po, dapat hinto po siya doon. So blue siya, so dapat ibabasa. Andiyan po sa mga object na yan, naglagay na po tayo ng metal dun sa paligid para ma-sense po ng sensor ng metal po.
Makalagpas lang natin. Mas nasa pangalawa, okay na ako. Pag di binasa calibration yan. So ayan po, dadetect Yun. po yung tapos babalik po sa initial position. Yung last po natin na object, hindi po siya red, hindi po siya green, hindi din po siya metal. Kaya dapat po, didiretso lang po siya dun sa dulo. Tapos pag na-sense mo ng limit switch to, hihinto na po siya, tapos babalik po dito sa home. Yung kulay orange po. Anong ilagay? Ano siya? Pang metal lang. Basta metal yung kulay. Hindi. Hindi naman na ito kung walang metal sila. Percent lang. Matitin siya. Oo, lumusot ka na. Didiretso po siya dapat sa limit switch to. Hinahaba ko pa yung dulo eh. Tapos babalik na po siya sa home po. Home na sensor. Ah, okay. Basta wala siya na sense, dapat babalik siya sa initial. Pag wala na sense doon sa dalawa, sa tatlo. Tatlo sensor babalik. Pag non-sense, babalik. Ang kalaman ng ano mo lang dyan, calibration. Kasi yung sensor yung lain. Ayun po, pupunta siya sa Ah, home. sorry. Okay po. Next po natin tatry yung ano niya po, yung manual na selector switch na function po. Ano, pag pinindot nyo po, under siya, juggle po. Pag pinindot nyo ulit, under po siya ulit. Tapos, ito po yung reverse naman po. Pag inalagaan, pinindot, magre-reverse Pag po siya. magka-calibrate. Tapos, babalik ko siya sa home. Pag na-reach na yung home na sensor, patay na po siya automatic. Kahit pindot po kayo ng pindot, hindi na po siya kaandar. Ah, okay. May interlock. Tapos, ako naman po sa safety features nitong machine po. Bigay po natin kay Edmund. Yun. Kapaliwanag ko lang po yung safety na i-install po namin dito sa aming project po. Umpisa po tayo sa interlocking po. Nag-interlock po kami sa program, tapos dito po mismo sa hardwiring sa contactor po. Para saan po ba yung interlock? Para po hindi po magsabay-sabay na ma-energize yung mga sensor po. Tapos yung susunod po yung sa grounding po, ground. Naglagay rin po kami para maiwasan po sa electric shock o overcurrent po. Tapos naglagay rin po kami ng OL, emergency stop, tapos limit switch po. Yung OL po, tapos emergency stop po. Para lang po sa pag may nag-trip po, pwede nyo pong may nag-trip po, may nasirang sensor, pwede nyo po siyang pindutin para po mag-trip po na mapatay niya po yung mismong control tapos yung power po. Tapos pagdating naman po sa limit switch po, pag may nasira po isa pong sensor dyan o yung limit switch, kahit po yung oil, yung limit switch,
limit switch po dito sa dulo, siya po yung mismo magpapatay ng control tapos ng bawat. Yung purpose po ng binaka-safety po natin para po sa kaligtasan po ng ating employee po, tapos yung maiwasan po yung pagkasira ng production o mga product po. Yan po. Babalik na po. Ayun, thank you. Salamat. Ayun po, di ba? Productivity rate. Pwede ka pang kumain. Ano pa ganun? Pero ito naman po kasi ay scale model lang. Pero sa industry po, syempre dapat talaga siya mabilis. So yun po yung function namin. Sana ay nagustuhan niyo po. Pero kung meron po kayong tanong or po na, okay na po. Yan. Oh, may questions daw. Baka may questions. Sa totoong industry, yung interlocking, software interlocking, electrical interlocking, ginagamit lang siya sa emergency switches. Pero sa mga interlocking na hindi mo siya gagamitin. Kasi kaya pag gumagamit ng PLC, you want to make it as simple as possible. Magiging magulo siya pagka nilagyan mo pa ng electrical interlocking. Kaya interlocking mo sa software. So tandaan nyo, yung emergency switch, may software interlocking ka, may electrical interlocking ka. Kasi yan pinaka-importante emergency switch. Thank you, sir. Thank you. Mahalaga po kasi yung sa mga kasama natin na PLC. Mahalaga yung interlock. Kasi kapag gumagamit po kayo ng 3-phase, ano yan, kapag wala kayong interlocking, safety features po yun, is magti-trip yung may magsasalubong na kuryente, magti-trip siya. So, thank you po sa input ni Sir Rogelio Mercado. Meron ka po ba? Dagdag. Kayo ba meron po sa dagdag? Okay na po. Ayan, so thank you po. Last word na po namin. Tayong lahat po kasi alam naman natin kaya tayo nag-skill up and kaya tayo nag-training sa TESDA. And syempre, para mapataas yung resources natin and also to create wealth, di ba po? So meron na kaming huling word na iwan sa bawat isa. Syempre, lagi po natin tandaan as we create wealth. Sabi sa Deuteronomy 18, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. So lahat ng skills natin, lahat kami, nagawa namin to hindi dahil sa kami lang. So lahat tayo kailangan, in anything that we achieve, we give back glory to the Lord.